gigising sila na may kabayaran lahat ng mga masasamang gawain, ganyan. So ako naman din, sabi ko, hangga't kaya kong tumulong, tutulong ako, sabi ko. Kung hangga't kaya kong mag-share ng blessings, mag-share ako. Bakit? Hindi ko naman madadala sa hukay yan, guys. Pero yung kasabihan kasi din na yan na hindi mo madadala sa hukay yung kung anong meron ka. Hindi ibig sabihin yan na kailangan mo magmaramot or kailangan mo ring ipamudmud na lang lahat. Dahil hindi ibig sabihin na kung anong meron ka, may pera ka, may mga kayamanan ka, hindi mo madadala sa hukay yan kung hindi mo ipamimigay. Yung nag-share ka ng blessing sa iba, enough na yun. Wag naman yung dahil may kasabihan na hindi mo madadala sa hukay yung kung anong meron ka. Gusto mo na lang din kung anong meron dun sa tao na yun, sayuhin na lahat. Ibibigay na sa'yo na hindi naman pwede dahil may pamilya yun eh. May mga anak niyang maiiwan. O, sabihin na natin, kung makapag-ipon ako ng pera, kung may mapundar man ako, like example, may bahay akong napundar, no? Sasabihin ng tao, hindi mo naman madadala sa hukay yung mga yan. Huwag mong kalimutan, may mga anak kang maiiwan. Hindi mo nga madadala sa hukay, pero mapakinabangan ng naiiwan ng mga anak. O, maipamamana din nila dun sa mga anak-anak nila, sa mga apo mo. Ganon yun. So, kailangan magsumikap tayo para sa next generation. Malala pa rin nila, sabi ko nga sa mga anak ko, lagi niyong tandaan, sabi ko ganyan. Kung anong meron tayo ngayon, hindi yan mana from tatay ninyo, hindi yan mana from parents ko, hindi yan mana from mga parents ng tatay nyo. Dugot, pawis ko yan, pinaghirapan ko yan, puyat, lahat, pinaghirapan ko lahat yan. O, kaya wag niyong ibenta man basta-basta lang pagdating ng panahon. Kasi dalawa kayo magkapatid, sabi ko ngayon sa mga anak ko. Wag niyong benta basta-basta mga yan. At gusto ko magpundar din kayo, gayahin nyo rin yung ginawa ko. Kayong dalawang pundar din kayo para sa mga anak nyo. Ganon din ang mga anak nyo, magpundar din sila para sa mga anak nila. Ganon dapat ang cycle ng buhay. Hindi kung anong meron kayo na ibebenta nyo. Tapos back to ano na naman kayo. Kasi sabi ko, wala akong namana sa parents ko. Wala rin naman tayong namana dun sa parents ng tatay mo. So anong mangyayari? So ako yung nagsumikap na makapundar ako ng something na maiwanan ko sa dalawang anak ko. Na hindi naman pagdating ng araw ay sasabihin ganun. Grabe naman yung mga magulang ko. Nasasabi ko kaya yun guys, sa totoo lang. Hindi naman sa masamang anak ako, pero talaga may hinanakit something na ang dami naman magkapatid, ang dami naman lupa before. Inisip lang nila yung benta-benta. Hindi na naisip na may mga anak sila. Wala talaga. May mga lupang iba na nasa bukid yung sinasaka-saka ng mga kapatid ko iba. Kami mga babae, sasakahin ba namin yun? So, kami na lang dumiskarte ng ano. Kaya talaga ako, nagpursige ako mag-abroad. Dati hindi ko nang pinangarap na mag-abroad. Pero na-realize ko rin talaga, may mga anak ako, lalaki yan. Nung nasa Dubai nga ako, hindi ko na-realize yan eh, na ano. Nung nasa Qatar na ako, mag-aaral yung mga anak ko. Tapos, yun nga, sa lagi kong sinasabi, nasali na ako dun sa mga groups, ng mga financial literacy, mga communities, ganyan. Doon ko na-realize talaga. Doon ako nag-start magpundar. Kasi lahat doon, labas lang naman ang pera ko. Doon na rin nag-start ako mag-diskarte talaga. Tapos, yung salary ko, grabe yun, talagang nakabudget yan, nakalista lahat yan. Tipid yan. Yung hindi ko kailangan, hindi pwedeng bilhin yan. Ngayon na maabuso ako kasi naputuputan ako ng asawa ko. Pero sure talaga ako. Pero yun nga, sabi ko by January. Promise ko sarili ko by January. Computed na naman lahat yan. Kung hindi kailangan, hindi talaga bibilhin. Kasi, naisip ko, sabi ko ganyan. Pwede mag-invest ng alahas. Yun lang yung pwedeng sapatos hindi. Marami akong sapatos ngayon. Hindi ko pa kailangan bumili. Kasi pang work lang naman guys ang sinasapatos ko at saka yung isang gala. Pwede na lang pag nag-travel kami Pilipinas, kailangan ko ng bagong sapatos. Rubber. Kasi ang hirap kayong maglakad-lakad ng malayo sa airport tapos masakit yung paa mo. Kailangan talaga may comfortable rubber shoes ako. So, bago pa yung nakaraan, ayun nandun ang nakatambak. Ganun lang naman ako, nakachinelas lang naman ako lagi. Sa summertime, chinelas lang ako.